headship means responsibility. Ito ngayon ang ibig sabihin ng headship ng husband. So, ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagiging pangulo ng asawa sa kanyang asawang babae? So, pupunta na ngayon tayo sa Ephesians chapter 5 para bigyan linaw yung katanungan ito. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Ayan. So, malinaw na sinabi, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. So, sa papaanong paraan? Anong ibig sabihin? Or papaano? How is that? Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So, mayroong example kung paano ang lalaki ay pangulo sa kanyang asawa. Sino po yun? Gaya ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So, dito pa lamang po sa binasa natin, pagiging pangulo or headship means responsibility. Hindi po siya authoritarian power or dictatorship na mga katanungan nga ng mga kababaihan na paano kung na hindi ito maaaring gamitin ng mga lalaki sa kanilang pang-aabuso, sa kanilang kapangyarihan o sa kanilang katayuan. No? So, how is that? Paano ba dapat maging pangulo ang lalaki sa kanyang asawa? That is the question. So, ayan, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. That's how leadership is na sinasabi ng talata. Ano ang sabi? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. That's how you should lead your family or your wife. Ibigin mo ang iyong asawa. Nagaya naman ni Kristo, so the example is Christ, the model is Christ, na umibig sa iglesia at ano kanyang ginawa? Siya ba ay pinagsilbihan? Siya ba ay umabuso sa kanyang kapangyarihan? Ibinigay niya kanyang sarili dahil sa kanya. Ganito ang ibig sabihin ng pangulo. Headship means responsibility or role na ibinigay ng Diyos sa lalaki. No? So, let us give practical example. No? So, malamang marami pong example kayong maiisip sapagkat ako naman ay hindi pa mas siguro mas may experience naman kayo sa buhay kaysa sa akin. No? So, some of the example is that practical example is that when wife is exhausted caring for the children, halimbawa, instead of saying, that's your job, gawain mo talaga yan, gawin mo yan kahit pagod ka na. So, instead, we should say, go rest and I'll take care of the kids tonight. So, hindi ibig sabihin na yung mga babae ang sa bahay, ng tungkulin sa bahay, ay hindi na natin sila tutulungan. O sasabihin mo na, trabaho mo yan, babae ka eh. No, na parang meron na tayong custom na nabuo, na trabaho niya yan, gawin mo yan. So, he gives, or whether he gives up personal hobbies to spend meaningful time for his family. So yan yung pagiging pangulo sa pamilya o sa asawa. Yung sacrificial love na ginawa ni Jesus ay gagayahin ng mga lalaki. Hindi mo man kayang ibigay yung literally, no? Hindi ka naman mamamatay katulad nung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ngunit meron kang sakripisyong gagawin. No? Paglilingkod na gagawin, pag-aaruga na gagawin para sa iyong household, sa iyong pamilya o sa sambahayan. So, maaari mong i-give up yung iyong personal hobbies, panandalian, para tulungan ng iyong asawa. No? Para makapagbigay ng meaningful time for them. So, ganun po. So, for example, I'm the husband, so we're buying this house. That's the end of discussion. So, hindi mo binibigyan ng boses mo yung asawa. Wala kang karapatang magdesisyon, ako lang. No? So, the biblical example, husband says, let's pray about this decision. Humingi tayo ng gabay sa Diyos kung hindi natin alam ang gagawin.
So he listened carefully to his wife's wisdom. They discussed the option of together. He seeks unity rather than winning an argument. Ganun din naman sa babae. No, na hindi dapat laging nag-argument. Kundi i-aim yung unity at yung ikakaganda ng pamilya. Ganun po yung sinasabi ng alam. So, a husband likewise protect his wife physically, emotionally, and spiritually. That's how you should lead your wife. If his wife has gift of teaching, business, music, administration, or something else, he encourages and supports her in using them wisely for God's glory and for the good of the family. Diba? Hindi mo iti-take yun as a threat na teka, baka maging mas magaling ka sa akin eh. Teka, baka mas malaki kitain mo sa akin. Or baka ikaw nang baka ma-alder mo na ako niyan eh. Hindi. Kundi, itong kanyang katangian, yung kanyang gift na tinataglay, let us encourage and support her. No? Using them for the glory of God and for the good of your family. That's how you should live. Yun ang ibig sabihin ng responsibility ng pagiging pangulo. No, yung iyong loving sacrificial para sa iyong pamilya. As long as nagagawa mo yan, no? Hindi mo kailangan pigilan ang iyong asawa kung siya'y mayroong katangiang makakabuti para sa iyong pamilya. Or meron siyang part na mas magaling kaysa sa iyo. Diba? So what about the submission? Sabi sa Efeso, chapter 5, verse 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. Na ganun din, na gaya ng sa Panginoon. Na kung paano tayo nagsasubmit sa ating Panginoong Kristo bilang kanyang iglesia. Kasi yan po ang talinghaga ng Efeso chapter 5. Ito yung aking sinasalita. Ito ay pinapatungkulan ko kay Kristo at sa iglesia. Kung babasahin po natin yung Efeso chapter 5. So sa mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Kung paano tayo nagsasubmit bilang iglesia, ganun din ang pagsubmit ng babae sa kanyang asawa. No? Papaano ito? Sa verse 24, bababa natin yung basa, datapwat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Kaya nga, ngayon, punta ngayon tayo sa tanong na dapat kahit ba masama na yung mga lalaki, lasinggero, hindi responsable, magpapasakop pa rin ba tayo sa lahat ng bagay? Ganun ba ang karunungan ng pagbabasa ng Biblia? So, basahin pa natin yung Efeso chapter 5 verse 33 of how we should a wife respect her husband. Gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. So, the wife should recognize his head na kanyang kilalanin, kanyang igalang, kanyang irespeto ang kanyang pangulong asawang lalaki. Yun po ang kautusan. Yun po ang sinasabi sa talata. Yeah. Does submission mean blind obedience? Yun nga, na kahit pa masama na, kahit pa sa palagay mo labag na sa Diyos yung kanyang desisyon, kanyang mga gawain, susunod ka pa rin ba? Magpapasailalim ka pa rin ba? Sapagkat yun ang sabi ng talata. No? Ngayon, kung ang pagbabasa po ng Biblia, mga kapatid, hindi po yan para pagbabasa na hindi tayo gagamit ng rationality. Na ibig sabihin na kung nabasa natin na magpahinuhod o mag-submit, gagawin na natin ito ano man ang mangyari. So, merong karunungan sa mga salita ng Diyos. So, titingnan natin yun sa pagkakataon. So, does submission mean blind obedience? Hindi po, mga kapatid. Sapagkat sabi po dito ulit, babasahin natin yung 1 Corinthians chapter 11 verse 3, ang sabi, datapwat ibig ko na inyong malaman
na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo,